وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ang lahat po ng pagpupuri ay sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Ang Panginoon po ng lahat ng mga nilalang. Pinupuri po natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat po sadyang napakapalad nating kamusliman. Nalilikha po tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pumipintig sa ating mga puso ang La ilaha illallah. Walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Kung kaya't ang sino mang ginabayan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay wala pong makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man pong iligaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay wala namang pong makakapatnubay sa Kanya maliban lamang po ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ganoon na lamang po ang ating pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nalilikha niya tayong mga Muslim at hindi o walang salpantay sa naway ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapaging Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganoon din sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan. Muli po ay binabati natin na naman po muli ang ating mga kapatirang mga kamusliman sa pananampalatayang Islam ng minsan pa ng isang napakaganda pong pagbati ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumain nyo nawa ang kapayapaan at pagpapala at habag ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At galing din po para po sa ating mga kababayan na hindi pa po Muslim at patuloy po na sumasaliksik sa araw ng Islam ay magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tama at matuwid na landas ng patnubay. Hindi po ay naririto na naman tayo mula na naman po muli sa kapahintulutan ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala upang magsama-sama na naman po tayo sa loob ng isang oras sa programang Islam ang Liwanag na mapapakinggan po tuwing linggo sa ganap na oras na 1:00 hanggang 2:00 po ng hapon dito lamang po sa himpilang 792 GB AM Radio. Para po sa mga nagnanais na makita o mapakinggan ang ating mga nakaraang pasahin po ay i-click nyo lang po sa YouTube ang Saleberay po. Makikita nyo po doon ang lahat po na nakaraan natin naging programa sa ating programang Islam ang Liwanag. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam na nagmamalasakit po sa mga kapatiran sa ating pananampalataya at ganoon din po sa ating mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod na maaasahan at mapapagkatiwalaan po Imam Salman. Para po sa mga nagnanais magtanong po sa ating programa hinggil sa ating pinapaksa o anuman po na uri ng katanungan, iba na po ngayon ang sitwasyon. Dati po sa mga pinapaksalan natin, ngayon po ay maaari na po kayong magtanong hinggil sa ating batas sa pananampalatayang Islam. At kung may oras po ay tutugunin po natin agad-agad ito. Kung wala naman po tayong oras ay sa susunod po na linggo, insyaAllah, ay sasagutin po natin. Sapagkat po ang programa po natin ngayon ay nasabi na nating nakaraan, tapos na po ang pananagutan natin sa ating mga kababayan na iparating na po natin ang banal na Quran, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, dadako na po tayo sa aral ng pananampalatayang Islam. Kung kaya naman po minamabuti po natin na kumuha po kayo ng inyong mga panulat at papel, sapagkat po
Iba na po ang nakasulat ang ating mga pinag-aaralan. Sakali man po na ito ay ating makalimutan, ay mayroon po tayong babalikan. Yan po ang kagandahan yan. Sa mga nag-aaral po at masigasig mag-aral sa pananampalatayang Islam, ay kumuha na po kayo ng inyong panulat at mga papel po at isulat niyo po ang ating mga paksahin sa tuwing sumasapit po ang araw na linggo. Sa mga nagnanais po magtanong o magbigay ng suhestyon, ay pwede po kayong mag-text sa numerong 0949-741-3928. Inuulit ko po. Para po sa mga nagnanais mag-text, ay mag-text lang po kayo sa 0949-741-3928. Ang programa pong ito ay isang kagandahang loob po mula po sa isang kapatid natin sa pananampalatayang Islam na nandyan po sa bansang UK. Naway pagpalain po siya ng Allah at kahabagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan siya ng biyaya na nag-uumapaw na matatagpuan niya po sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Rabbil Alamin. Sige po, at tayo ay dumako na po sa ating paksahin hinggil sa pananampalatayang Islam. At ano naman po ang papaksahin natin sa araw na ito? Take note po, kumuha na po kayo ng panulat at mga papel. Ang papaksahin po natin sa araw na ito ay ang patungkol sa batas ng pagdudua. Po, ibig sabihin ng dua, ito po ay malaki pong kapaliwanagan din ito. Ang ibig sabihin ito. Pero ilapit po natin doon sa naintindihan natin mas malapit, lalo na ang ating mga kababayan hindi pa po sa ito. Ang papaksain po natin sa araw na ito ay ang patungkol sa batas ng pagdudua. Papaksahin natin ano ang kondisyon sa dua o paghingi, pagsusumamo, panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala upang ito ay kanyang pakinggan. Napakaganda po ng ating papaksain, especially po sa mga kamusliman. Anong kondisyon sa dua ang kailangan natin upang ito ay tugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ibig sabihin, hindi ka mawawalang pag-asa, tiyak na tutugunin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. At pangalawa pong papaksahin natin sa kalima po ay hindi natin matapos po ang series na ito. Ito po yung part 1 ng Rulings on Dua. Ay pagpapatuloy po natin ito sa susunod na linggo. At kung hindi pa matapos, sa susunod pong linggo. Nang sa ganun po ay magkaroon po ang mga kamusliman ng kaalaman hinggil sa ating pananampalatayang Islam upang hindi tayo kakapa-kapa sa ating pananampalataya. At pangalawa po na ating paksa sa dua ay yung bakit po ba? Bakit po ba ipinagpapaliban ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtugon niya sa dua natin? Bakit po ba? Anong dahilan? At bakit kaya hindi agad-agad tinutugon ito ng Allah ang ating mga panalangin? Ang pangatlo po ay kailan mainam isagawa ang dua? Pang-apat, mga maling nagagawa sa dua. Pang-lima, bakit hindi sinasagot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua? Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya hindi sinasagot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua natin? At pang-anim, bilang panghuli, papaano po ang tamang paraan sa pagdudua? Napakaganda po ng ating pinapaksa. Okay. Isa po sa mga malaking iskola, si Abdurrahman bin Sabit rahimullah, ay nagpahayag, ang sino mang manalangin sa Allah o magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala kung saan humihiling tayo sa Kanya na ilayo tayo sa ating mga kinatatakutan, halimbawa, take note po ito, napakagandang paalala po ito.
Isa pong malaking scholar si Abdurrahman bin Sadi rahimullah ay nagpahayag, ang sino mang manalangin sa Allah o magdua kung saan humihiling tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo niya sa atin ang ating halimbawa na kinatatakutan, hindi tayo nararapat magkaroon ng layunin sa ating mga sarili na makamit lamang natin ang ating hinihiling sa Allah. Yan po. Hindi lamang dapat ito ang ating layunin na makamit lamang natin kung ano ang gusto nating hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito sapat. Pagkus po ani Abdurrahman bin Sadi rahimullah, ang higit sa lahat ay ang ating maging layunin ay magkaroon tayo ng layunin sa pamamagitan ng ating dua sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yaong mapalapit tayo sa Allah. Yan ang tamang dua. Sapagkat ang dua ay isa po itong mataas na uri ng pagsamba. Kung mapapansin niyo po, lahat ng tao ay humihingi sa Diyos. Kanya-kanyang hingi sa Diyos. Ito po ay tanda lamang na napakataas na uri ng pagsamba ang paghingi natin sa Diyos. Gaya ng sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito raw ang dua ay gulugod ng pananampalatayang Islam. Ibig kong sabihin ay, kung ang tao ay walang gulugod, ay hindi po ito tiyak na makatatayo. Ibig sabihin po ay ganun din ang pananampalatayang Islam. Ito po ay hindi titindig kung wala ang dua o paghingi, pagsusumamo sa dakilang kagabihan. Kaya nga po ang dua ay ito po ay isang pinakamataas na uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng nabanggit sa hadith, ito ang backbone ng pananampalatayang Islam. Sa makatuwid po, ang sino mang magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala na higit niyang layunin ay mapalapit siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay higit na tumpak at perpekto kaysa umaasa lamang na maibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang iyong hinihiling sa Kanya. Ibig po sabihin ay ang perfecto pong pagdua ay yaong pong maipakita natin sa Allah na sa Kanya lamang tayo umaasa at humihingi ng tulong, at sa ganito po ay mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang gawaing pagsamba ay perfecto po ang ganitong uri ng pagdua. Karamihan po kasi sa mga tao ay hangarin lamang nila kapag sila ay nagdudua o umihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ay makamit lamang kung ano ang gusto nila sa Allah azza wa jalla. O kaya naman yaong ilayo sila ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila anuman ang kinatatakutan nila. Ilayo lang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na ito. Ito po ay mayroong kakulangan sa ating pagdudua at malaking kawalan ng malaking kabutihan para sa isang pananawagan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagdudua po sa Allah subhanahu wa ta'ala na higit na layunin natin ay dapat po ay upang mapalapit sa Kanya. Nananiniwala tayo na walang makapagbibigay ng ating mga inihiling maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito po ay isang mataas na anyo ng pagsamba sa Kanya. At isa itong pagkakataon upang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa Kanya lamang tayo umaasa at humihiling. At ito po ay isang uri ng mataas na pagsamba na gaya ng inuulit-ulit natin na ang dua po ay isang pinakamataas na uri ng pagsamba sa dakilang panginoon. Ito ang pinaka-importante sa lahat, ang magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang higit na layunin ay mapalapit sa Kanya kaysa ating mga hinihiling na makamit lamang natin ito. Kaya huwag nating kalilimutan mga kapatid ko sa pananampalataya ang formulang ito. Huwag nating kalilimutan ang formulang kapag tayo magdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat tayo ay humihiling sa Kanya, ang nais natin ay makamit natin ang hinihiling natin sa Kanya, ngunit ang higit natin gusto ay mapalapit sa Allah. Ito po ang magandang formula sa ating pagdudua. Sige po, at tayo ay tumasok sa unang paksa. Ano po ba ang mga dapat na kondisyon sa dua upang ito ay tugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala?
mayroon pong kondisyon ang pagdudua. Hindi basta nagdudua. Kaya nga po, kumuha po kayo ng panulat at mga papel ninyo upang sa ganoon ay malaman ninyo ang mga kondisyon na ito at hindi nyo makalimutan. At kung sakali makalimutan ninyo at hindi kayo sumulat, ay wala na po kayong babalikan. Ngunit, maaari po kayong mag-text sa numero 0949-741-3928 sakali po ay nakalimot kayo. Ano man po ang gusto nyong itanong po ay sasagutin namin dito sa abot po ng aming makakaya. Yaong po mga alam lang namin. At hindi po namin sasagutin yaong mga hindi po namin nalalaman at mayroong kaming pag-aalinlangan. Ito po. Mga kondisyon sa dua upang ito ay tungulin ng Allah. Una po ay sumunod ka kapatid. Sumunod ka sa anumang ipinag-uutos ng Allah. Yan ang unang kondisyon. Sumunod ka sa anumang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo at umiwas ka sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. Yan po ang unang kondisyon. Sumunod ka sa mga kanyang ipinag-uutos at umiwas ka sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. Obligado po sa isang Muslim na umiwas ka sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang ito sa ikabubuti na sa mundo ito at sa kanyang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 2 verse 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. At kung ang aking mga alipin ay nagtatanong sa iyo, ibig kong sabihin, naka-address po ito kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tungkol sa akin. Kung gayon, Muhammad, sila ay iyong sagutin. Tunay na ako ay malapit sa kanila at ako ay tumutugon sa kanilang mga panawagan. Sa bawat nananawagan sa akin, kung siya ay tatawag sa akin. Ito ang kondisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang kondisyon. Ibig sabihin, ito ang al-wada'i. Ano man ay pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, minsan mayroon talaga itong al-wada'i, kondisyon. Anong kondisyon? Upang dinggin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kaya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kung kaya hayaan sila ay tumalima sa akin at manampalataya sa akin upang sila ay magsipagtak sa tuwid na landas. Ano ang al-wada'i? Anong kondisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang bersikulo? Tayo ay tumalima at manampalataya sa Kanya. Ito ang kondisyon upang dinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua ay magsisunod tayo sa Allah. Anumang Kanyang ipinag-uutos ay sundin ng Allah, at anuman ang Kanyang ipinagbabawal ay obligado natin itong iwasan kung gusto natin mga kapatid na pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua. Sa makatwid po, upang tugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating duha, ang unang kailangan natin ay tumalima sa Kanya at umiwas sa Kanyang mga ipinagbabawal, at ito po ay isang kondisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sagutin niya. Sa makatwid po, ang sino man ayaw sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw na Muslim na nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala araw at gabi sa loob ng masjid, sa loob ng bahay mo, nagdudua ka, gusto mong pakinggan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong dua, ngunit ayaw mo namang sumunod sa mga ipinag-utos at ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa ganito po ay para mo namang inilayo ang iyong sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka niya pakinggan sa iyong pagdudua. At sa ganito po ang gawain mong pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagsilbing bakod, nagsilbing sagabal, nagsilbing harang para sa iyong dua na hindi ito pakinggan o tugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya ang una pong kondisyon kung gusto nating pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating dua ay sundin natin ang gusto ng Allah at iwasan natin ang pinagmamawal ng Allah azza wa jalla. Yan po ang unang kondisyon. Sulat niyo po mga kapatid sa pananampalataya. Magsulat po kayo. Iba na po ang nagsusulat, mas madaling yung matandaan kaysa nakikinig ng kayo. Ugalihin po ninyo na linggo-linggo mayroon po tayong papasahin dito. Hanggat hindi po nagwawakas ang programang ito, hanggat pinapahintulutan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapagsalita sa programang ito po ay tandaan ninyo pagdating ng alauna hanggang alas 2 sa programang Islam ang liwanag ay kumuha na po kayo agad ng inyong panulat at mga papel at marami po kayong matututunan sa programang ito, insyaallah. Sige po, at tayo lumako sa pangalawang kondisyon kung paano tutugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua. Ang pangalawang kondisyon po ay kinakailangan magdua ka lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya ka lamang magdudua. Huwag kang gagamit ng tagapamagitan na ginagawa ng mga ibang mga relihiyon na humihingi pa ng pamamagitan upang bago ito makarating sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa kanilang mga sinasamba ay humihingi muna dumadaan sa mga tagapamagitan. Sa Islam po ay hindi na ito kailangan. Kailangan po ay nakarekta na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya lamang tayo magdudua. Sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala upang marinig niya tayo sa anuman ang gusto natin sa ating sarili. Ito ay pangangalaga. Sa Kanya lamang po tayo dapat magdua. Ang pangalawang kondisyon po ay magdua lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala gaya ng sinabi niya sa chapter 72 verse 18. Fala tad'una ma'allahi ahad, kaya't huwag kang manawagan sa sinuman bilang kahati ng Allah. Yan po ang pangalawang kondisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa chapter 14 verse 60 ay matatagpuan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadani sayadkhuluna jahannama dakhirin. At ang inyong Panginoon ay nagwika, dumalangin kayo sa akin, diringgin ko ang inyong panalangin. Katiyakan sila na lubhang palalo na sumasamba sa akin. Ibig sabihin, hindi sila nananawagan sa Allah at hindi sila nananampalataya sa Kanyang kaisihan, ay walang pagsala na papasok sila sa impyerno ng kahihiyan. Sa bersikulo pong ito ay maliwanag na pinatutunayan na ang dua ay nararapat nakarekta lamang po sa Allah subhanahu wa ta'ala. At maliwanag din na sino mang hindi manawagan sa Allah subhanahu wa ta'ala at manawagan siya sa iba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay maliwanag po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ay itatapon sa impyernong apoy. Mananatili siya doon sa kahihiyan. Sapagkat po ang pagdua po para sa iba liban pa kay Allah, ito po ay syirkul akbar. At ito po ay hindi pinapahintulutan sa pananampalatayang Islam na humiling sa iba maliban pa kay Allah azza wa jalla. Dahil ang Allah lamang ang may kakayahang ibigay kung ano ang hinihiling ng Kanyang mga nilikha, at liban sa Kanya ay wala itong kakayahan na tugunin ang kanilang mga panalangin o dua. Tulad po ng binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran chapter 46 verse 5. Ganito po ang pagkakaliwat higit kumulang sa ating naiintindihan ng wika. At sino baga kaya ang higit na napaligaw maliban sa Kanya na nanawagan sa iba maliban pa kay Allah sa kanila, na hindi makapagbibigay sa Kanya ng kasagutan hanggang sa araw ng paghuhukom at hindi nakakaalam sa kanilang mga panawagan. Yan po. Wala pong kakayahan ang ibang pananawagan maliban sa Allah. Hindi po ito makatutugon hanggang sa araw ng paghuhukom. Yan po ang pagpapatunay ng Allah subhanahu wa ta'ala na
walang makakatugon sa panalangin ng isang tao maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang pangalawang kondisyon. Kailangan kapatid ay nakarekta ka lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ka lang pumunta sa puntod ng inuman ni Pulano ni Pulana upang sabihin mo sa kanya, Pulano, tulungan mo ko sa Allah na ipaabot mo sa kanya na ako'y patawarin ng Allah at kahabagan ng Allah. Abay, anong kinalalaman ng isang taong nakalibing? Sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang mga nakalibing ay hindi nakaririnig. Kung inaakala natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay buhay sa kanyang libingan, alhamdulillah. At kanya sinabi sa isang hadith na kayo ay magbigay salawat o kapayapaan sa kanya ay makakaabot ito sa kanya. Alhamdulillah. Pero hindi ibig sabihin ay naririnig kayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nakararating lamang sa kanya ayon sa ating mga scholars. Kino-convey lamang ito ng mga malaika na sinalam ka ni ganito, na sinalawat ka ni ganito, ibabalik ang kaluwa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos ay magre-response sa atin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya saan man tayo naroon, nakakarating ang ating salawat at salam kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ito'y kino-convey ng mga malaika, hindi dahil naririnig ka ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alina. Okay. Ang pangalawang kailangan natin. Pangatlo po. Yung po pangalawa. Kailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala ka lamang magdudua. Wala nang iba. Rekta. Direct to the point. Huwag kang dumaan ng operator. Rekta-rekta na. Huwag kang dumaan ng operator. Tulad ng telepono. Huwag. Kailangan direkta ang pagtawag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo po. Na kailangan natin upang tugunin ang dua natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan natin ang kahinahunan ng puso habang nagsasagawa ka ng dua. Sabihin, mahinahon ang puso. Habang ginagawa mo ang dua, ibig sabihin ay nagpapakumbaba ka at nagmamakaawa ka sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nagmamakaawa ka. Tulad na kapag ikaw ay nagigipit sa mundong ito, gipit na gipit ka, kapatid. Halos haram ay papasukin mo. Masolve mo lamang ang problema mo. Halimbawa, na-hospital ang iyong anak. Wala kang kapera-pera. Dinala mo ang iyong anak sa hospital. Kailangan ng gamot upang makasurvive ang iyong anak. Gibit na gibit ka. Kahit nakaaway mo Muslim, kung siya lang ang alam mong makatutulong, ay nawawala ang iyong pagmamataas. Buong linalapitan mo ito ng iyong buong puso. Nagmamakaawa, nagpapakumbaba. Ha? Papaano na kaya kung sa Allah subhanahu wa ta'ala pa tayo magmakaawa at magpakumbaba? Ganun ang pagdudua. Hindi yung sabihin natin maghingi lang tayo ng walang kahinahunan ng mga puso. Isa sa mga kinakahinahunan ng puso, kapag tayo ay nagdudua, ibig sabihin po upang ang puso ay maging mahinaon, maging mapagkumbaba at magmakaawa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat po ay naiintindihan mo kung ano ang iyong dinudua. Abay, magdudua ka nang hindi mo naiintindihan. Anong klaseng pagmamakaawa at pakumbaba at kahinahunan ang maiintindihan ng iyong saloobin kung hindi mo naiintindihan ang iyong dua? Abay, napakaraming mga kamusliman ang nagdudua na hindi nila naiintindihan ng kanilang mga pinagdudua. Kukuha siya sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukuha siya mula sa banal na Quran. Sabihin niya, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Hindi niya naiintindihan ang kanyang sinabi. Abay, anong titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong puso? Anong kahinahunan, pagkakumbaba at pagmamakaawa ang lilitaw sa iyong saloobin kung ang iyong dua ay hindi mo naiintindihan? Kaya nga ang dua ay mainam po itong gawin ayon sa inyong mother tongue. Yan ang naiintindihan mo. Kung Kapampangan ka, magdua ka Kapampangan. Kung Tagalog ka, Tagalog. Kung Bisaya ka, Bisaya. Yung naiintindihan mong wika. Ngunit, higit na mainam kung ito ay nasa original na teksto at ito ay ating nauunawahan. Ngunit kung hindi mo naman nauunawaan, ay mas mainam ang sarili nating mother tongue. Sariling wika. Ganyan ang pagdudua. Huwag kang magyabang, kapatid, na kapag ikaw ay nakapag-khutbah, bago matapos ang khutbah, ay gagawa ka ng paghiling sa Allah. Pagdudua, lahat Arabic.
lahat sa sunna, ngunit hindi mo naman naiintindihan ang iyong dinudua, abay, baka mahaluan ka ng pagpapakitang tao, kapatid. Mas mainam yaong naiintindihan mo at ng mga kapatid nating nakikinig sa iyong pagkutba ang panalangin at tiyak na ito ay tumatalab sa kanilang puso, lumilitaw ang pagpapakumbaba at kahinahunan ng puso at nagmamakaawa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlong kondisyon ay kahinahunan ng ating mga puso. Kasama na ang pagpapakumbaba at nagmamakaawa, ibig sabihin upang maganap ito ay kailangan mo maintindihan ang iyong sinasabi. Sapagkat kung hindi mo rin naiintindihan ang iyong sinasabi sa iyong pagdudua, abay wala kang maaasahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at alalahanin na hindi tinutugon ng Allah ang dua na ang isang puso ay pabaya at nagpapawalang halala. Tirmidhi, hadith number 3479, at sinabi ni Albani rahimullah, ito ay sahih. Paano po? Dua ka ng dua. Pinulot mo ang isang sunna ng dua o sa banal na Quran, hindi mo pala naiintindihan, ibig sabihin ay ginawa mo lang bisyo ang pagdudua. So upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua, ang tatlong kondisyon ay kinakailangan kahinahunan ng puso. Pangalawa, magdua lamang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang pangalawang binasa natin. At pang-una na binasa natin, sundin ang lahat ng ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan ng kanyang mga ipinagpapala. Pangapat po, nararapat po ang dua ay nasa mga bagay na mabubuti lamang po. Huwag kang magdua ng masama. Magdua ka lang yung mabubuti. Tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dua ay tinutugon ng Allah. Yan, maginaw. Tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua hanggat ito ay hindi humihiling ng isang gawaing kasalanan at pagputol ng relasyon sa pamilya o kanyang mga kamag-anak. Malinaw po. Tinutugon ng Allah hanggat ito ay hindi masama. Ibig sabihin kung ito ay masama, hindi ka rin pakikinggan. Panglima na kondisyon upang tugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua, kailangan mayroong kang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay kanyang tutugunin. Abay, huwag kang tatawag sa Allah na inaakala mong hindi kanya rin tutugunin. Huwag, kapatid. Kinakailangan naniniwala ka kapag ikaw ay tatawag sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kanya-kanyang tutugunin. Mayroong kang pag-aasam na tutugunin ka ng Allah. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasabi, Ad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lah. Kapag nanawagan kayo sa Allah, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nanawagan kayo sa Allah, kayo ay dapat na maniwala ng may katiyakan na ang inyong mga dua ay tutugunin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alalahanin na hindi tinutugon ng Allah ang dua ng isang puso at pabaya at nagpapawalang halata. Tirmidhi, hadith number 3479. Po, nakakalima tayo. Ngunit po ito ay mayroong exemption. Mayroon po itong exemption sa pagdudua. Bagamat hindi mo taglay ang mga ito, mayroon pong mga exemption na dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dua. Tatlo pong exemption. Tatlo. Magbigay tayo tatlong exemption. Ang unang exemption po, kahit na ang mga kondisyon na ito ay hindi mo taglay upang tugunin ang iyong dua ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo ito pinanghahawakan ng mga nabanggit nating lima na, ay maaari pa rin tugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang dua maliban sa tatlong ito. Ang una ay ang panalangin ng mga taong inapi o ginawaran ng kawalang katarungan. Yan po. Kaya tayong mga Muslim, magsig-ingat tayo sa ating mga kapatiran ng mga Muslim na maapi natin sila o magawan ng kawalang katarungan. Abay, baka mapapanalangin sila sa Allah laban sa atin, ay hindi po yan tinatanggihan ng Allah. Kahit na masamang Muslim yan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matakot kayo sa panalangin o dua ng mga naaapi
sapagkat ang panalangin ng mga ito ay walang harang sa pagitan niya at ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang harang, walang makakahadlang sa dua ng taong na at ginawan ng kawalang katarungan. At sinabi pa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang panalangin ng isang inapi ay tutugunin kahit na siya ay makasalanang Muslim. At ganon din ang panalangin na ginawaran ng kawalang katarungan ay tutugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukhari. Hadith number 1496, Muslim number 19, Ahmad 2072, Tirmidhi 625, Nasai 2435, Abu Dawud 1584, Ibn Majah 1783, Darimi 1614. Ang source. So tutugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po exception. Kahit masamang Muslim, hindi niya taglay ang ating mga sinasabing kondisyon o puntugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua kapag inapi natin ang isang Muslim at ginawa ng kawalang katarungan at nakapagdua siya laban sa atin. Abay, kawawa tayo Muslim. Pangalawa na exception. Yaong panalangin ng isang taong mahigpit ang kanyang pangangailangan kahit na masamang Muslim. Nasa mahigpit siyang pangangailangan tulad halimbawa ang panalangin ng matindi ang kanyang sakit, dinaranas siya o dinarapuan siya ng matinding sakit. Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapag kayo ay dumalaw sa mayroong sakit, hilingin ninyo sa kanya na kayo ay ipanalangin o ipagduwa niya sa Allah. Kita nyo? Imbis na ikaw ang manalangin sa kanya para sa Allah, ang inuutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hilingin mo sa mayroong sakit na ipagduwa kanya sa Allah sapagkat ang duwa ng mga may sakit ay dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlong exception, kapag hinahamon mo ang Allah subhanahu wa ta'ala tulad ni Iblis upang ipakita na tayo ay higit na magaling at makapangyarihan sa kanya, ito po ay tutugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hinamon mo ang Allah, tutugunin ka ng Allah. Hindi ba't si Iblis ay hinamon niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na ilihis niya si Job o si Ayub alayhisalam, ang propeta Ayub o si propeta Job, dahil siya ay matintiman na nanumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hangang-hanga ang mga malaika sa kanya, sa kanyang pagtitimpi, sa kanyang magiging sawar, panunumbalik sa Allah. Ang mga anghel ay hanga sa pagtitimpi ni Ayub alayhisalam. Nang marinig ito ni Iblis, siya ay nagsabi sa Allah, hinamon niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kalamang pinupuri niya dahil sabi ni Iblis sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero take note po, hindi nakita ni Iblis ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ayaw niyang tanggalin mo sa kanya ang kanyang kayamanan. Yan ang sinabi ni Iblis sa Allah. Dahil mayroong kayamanan si Ayub, kaya siya nagiging mapagpasalamat sa nagtitimpi dahil binigyan mo siya. Kung tatanggalin mo ang kayamanan niya, makikita mo, hindi siya magiging mapagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng kanyang dila at hindi kanya pupurihin. At hindi na magiging matapat sa iyo si Ayub. Hinamon ni Iblis ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ay pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis upang ipakita kay Iblis na kailanman ay hindi tama ang hinala ng Iblis. Tinugunin ito ng Allah. Ngunit si Iblis at kanyang mga kasamaan ay bigo. Nawala ang mga hari-harian ni Ayub, pinagpapatay ang mga hayupan ni Ayub. Ngunit nakitang bigo si Iblis. Siya ay patuloy pa rin nagtitiwala. Pangalawa, nagduwa si Iblis o humiling siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, hamon ulit na inamon niya Allah subhanahu wa ta'ala para naman sa pamilya ni Ayub. Tanggalin ang mga pamilya ni Ayub. Kapag ito wala ng pamilya niya, ay tiyak na hindi na magiging mapagpasalamat si Ayub. Binigyan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng katugunan. At sa ganito ay muli nabigo si Iblis sapagkat kahit namatay ang mga pamilya ni Ayub at ang kanyang asawa na lamang natira at lumayo pa ang kanyang asawa. Dahil hindi na pinanatiis ni Ayub, hindi siya niwanan ng babae, ngunit si Ayub ang may kagustuhan ito na pinaalis niya ang kanyang asawa. Ngunit naging mapagpasalamat pa rin siya. Pangatlong pagkakataon si Iblis ay hinamon niya Allah subhanahu wa ta'ala, tumugon agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hinahamon mo ikaw na Muslim ang Allah, mamaya makikita mo kung anong dating natin sa atin ito. Tinugon ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangatlong pagkakataon, hinamon niya uli ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung pababayaan siya ni Iblis, bibigyan niya sakit si Ayub. Dito hindi na makakati, sabi ni Iblis. Pinayagan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang ang kanyang, huwag niyang bigyang sakit ang kanyang dila.
At huwag niyang patayin si Ayub. Sa ganito ay iba't ibang sakit ang lumabas sa bahaging katawan ni Ayub, ngunit naging mapagtimpid. Nabigo si Iblis. So makikita natin sa hadis ay agad tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawaing hamon sa kanya. Sa Islam po, kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay bawal, sasabihin mo ito ay hindi bawal, tutugunin ka agad ng Allah. At ano ang tugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo? Bilang paghahamon mo sa kanya na ibinabawal kanya, sabihin mo, hindi ito bawal, ikaw ay ibibilang niya sa hindi mga Muslim at lalabas ka sa Islam. Tinugon ka agad ng Allah. Ganyan kabilis ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtugon sa mga taong humahamon sa kanya. Tulad ni Firaun, na linulod ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala na raw siyang alam maliban pang Panginoon, maliban sa kanyang sarili. Tinugon ito ng Allah. Pinatay niya si Firaun. Ganon din po, nasabihin natin ang mga linika ay Diyos maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sumasamba tayo maliban sa Allah. Abay, tinutugon din po ito ng Allah. Hamon po ito sa Allah. Sasabihin mo, hindi, ito ang aking sasambahin. Si Jesus, hindi ang Allah. Ito ay hamon sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay kanyang tutugunin agad-agad. Ang tugon dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ganito ay parusa sa kanila. Ang itutugon agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong parusa? Kahit pa sila ay mayaman sa mundong ito, makikita mo ang kaparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Tutugunin ka agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. At anong klaseng parusa ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naghahamon sa kanya na hindi siya ang Diyos, iba ang Diyos? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 20 verse 124, ang sino mang sumuway sa aking pag-alala, alalaang baga, hindi naniwala sa Quran, hindi naniwala sa Allah sa mga pinag-utos nito, katotohanan sa kanya ang buhay na kahirapan. Yan po ang ipinangako ng Allah. Sa mga taong naghahamon na hindi ang Allah ang Diyos, iba ang Diyos, pahihirapan sila ng Allah. Sa anong paraan sila pahihirapan ng Allah? Kahit na limpak-limpak ang iyong kayamanan, tiyak, kayo po ay hindi makakaranas ng kapayapaan at kaligayahan tunay. Sapagkat po kayo pahihirapan ng Allah at ito'y tugon niya. Ang kanyang pahirap dito ay pahihirapan niya unang-una ang inyong mga isipan. Pahihirapan niya ang inyong mga damdamin o puso, pangunawa, at pahihirapan niya ang inyong panlabas at panloob na katawan. Yan po ang pahirap at tugon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang malilika. Alam niya ang patnubay na gusto niyang ibigay sa tao at alam niyang ito'y makakabuti. Ngunit kapag hindi mo tinanggap ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay tiyak na hindi mo tatanggapin ang kanyang patnubay. Sa ganito, ang tao ay mas gugustuhin niya ang kanyang masunod ang kanyang sarili mula sa ikawawasak ng mga kanyang bahagi ng katawan, kanyang damdamin at isipan. Yan po ang totoo. Bakit po? Kapag ikaw ay hindi kumilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na wala ikaw na patnubay. Tiyak na ang iyong puso una ay hindi niya mauunawaan ang tama at mali. Gagawin lang Allah ang iyong puso na maging patay. Bagamat alam mo na ito'y masama at bawal, ngunit hindi natalab sa puso upang ikaw ay magkaroon ng takot na ito ay iwasan. Yan ang unang pinakamasaklap na mangyayari sa isang tao hindi naniniwala sa Allah. Yaong hinahamon mo ang Allah, hindi siyang Diyos, iba ang Diyos. Yan ang pinakamasaklap na mangyayari sa tao na ang kanyang puso ay mamatay. Hindi niya mauunawaan ang tama at mali tulad ng hayop na pamumuhay. Hindi nila alam ang tama at mali. Mayaman ka nga. Puno ka nga ng kayamanan. Ngunit ang totoo, hindi yan ang kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay nasa buhay ng puso. Espiritual na buhay at hindi pang physical na buhay. Abay, gaano na karami ang mga mayayaman na kung saan kapag magkaroon ng problema ay hindi nila nasusolusyonan. Hinahanap ang solusyon sa alak, sa babae. Hinahanap ang solusyon sa pagsusugal, paglilibang, paglabas ng bansa, at pagdang huli at pag-uwi nila dito sa bansa nila. Ang bandang huli ang mangyayari ay, yun, makikita mo, ibinikti ang kanyang sarili. At gaano na ba karami ang mayaman ang nagpakamatay sa sarili nilang mga anak? Pagkat hindi tunay na kaligayahan ng Allah. Kapag ikaw ay walang patnubay, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka malampalataya sa Kanya, ang patnubay wala sa iyo, anuman ang problema mo ay hindi mo mabibigyan ng solusyon. So pangalawang pahihirapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong isipan. Kahit na anong iyong pag-iisip ang gawin, kapag nagkaroon ka ng problema, mayaman ka man o mahirap, hindi man nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, makikita mo magsawa ka mag-isip, wala kang solusyon. Sa ganito ang iyong
sarili ay mamamasdan mo, madali kang tumanda. Ang itsura mo ay nagiging matanda ang panlabas na ito. Yan po. Pinahihirapan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang solusyon sa kakaisip mo, hindi ka mapakali. Nahihirapan ka ngayon mag-isip. So kapag nahihirapan kang mag-isip, nagkaroon ka ng distress o kaya stress yan, stress at depression sa iyong sarili, anong magiging resulta nito? Pagkatapos pahirapan ng Allah ang iyong isip at puso, titirain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong panlabas at panloob na pisikal. Iyan naman ngayon ang pahihirapan ng Allah. Akala mo siguro, ang yaman-yaman mo, nabubuhay ka ng masarap, hindi mo alam, tinitira ka ng Allah sa pamamagitan ng iyong isip at puso na walang solusyon sa kanyang mga suliranin, at ganon din sisirain ng Allah ang iyong panlabas at panloob na pangangatawan. Ano ito? Okay. Kapag ikaw ay mayroong suliranin, wala kang solusyon, tiyak yan. Ayaw mo sa dakilang manalika. Siya lang ang may karapatan magbigay solusyon sa anumang kailangan natin. Okay. Ngayon, nag-iisip ka. Hindi mo ito masusolusyonan. Sa ganito po, ang iyong adrenal gland o glandula, ito po ay nasa itaas ng iyong mga bato. Maglalabas ito ng maraming amount ng glucocorticoid hormones. So, itong hormones na ito ay tataas ang energy levels ng muscle natin. At pangsamantala, tayo ay mawawalan ng sigla. Kita mo? Kapag hindi mo nasusolve ang problema, nakikita mo, nanlalata ka. Sapagkat ang paglabas ng mga hormones mo ay lumabas at dumarami, naghihina ka. Ito ang nagiging sanhi ng iyong pagkakaroon ng high blood. O kaya naman, pagiging mataba, o kaya naman, unti-unting pag-agnas ng mga buto. Yan ang resulta ng mga taong ayaw manipalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag mayroon kang problema, wala kang solusyon. Kahit marami ka pang kayamanan, wala ka pa rin kaligayahan. Bakit? Kapag ikaw na mayaman, ay wala kang ibang iniisip kung hindi ang iyong kayamanan. Kapag ikaw ay matulog, kayamanan. Kapag ikaw ay nagising, kayamanan. O dito, o doon. Kapag ikaw ay nalugi, wala kang solusyon. Ang solusyon mo ngayon ay naghahanap ka, ngunit bandang huli ay sisirahin mo lang ang buhay. Kayamanan. Doon na focus ang buhay sa kayamanan. Buong buhay mo, buong panahon mo, inubos mo sa kayamanan. Anong kaligayahan malalasap mo kapag ganyan haber? Mayroong solusyon, walang problema. Ngunit ang Muslim, ang mga mananampalatayang Muslim, ang kanilang mga pangkaisipan, psychologically healthy. Ang kanilang mga pangkaisipan ay malusog. Hindi sila nabibiktima ng pagod. Hindi sila nabibiktima ng kawalang pag-asa. Hindi sila nabibiktima ng panghihina ng loob, at ang kanilang mga katawan ay nasa usto at malusog. Bakit po? Sapagkat lahat ng problema sa Islam ay mayroon pong solusyon. Yan po ang totoo. Ang epekto nito kung bakit po kaming mga Muslim ay hindi nalalagay sa mga ito. Makinig ka, kapatid, kung kasama ka rito. Dahil sa epektibong pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagtitiwala kami sa Kanya, anuman ang mangyari mabuti masama ay tinatanggap namin na ito ay Kanyang pagsubok sa amin. Ngunit ito ay epektibo lamang sa mga Muslim na sumusunod sa Allah at naiintindihan niya ang Kanyang relihiyon. Kaya nga narito ang programang ito upang maintindihan ninyo ang relihiyon natin, upang makapamuhay kayo ng mabuti at maging malusog ang isipan at puso at pangangatawan, panloob at palabas. Insya-Allah. At na lang pinapaksa natin mga kapatid. So kung gusto niyo mapabilang, maging malusog, hindi tayo mabiktima ng pagod, nawalang pag-asa, panghihina ng loob, maging malusog ang ating mga katawan, panlabas at panloob, ugaliin natin maging masunurin sa Allah. At magkaroon tayo ng kaalaman sa pananampalataya. Yan po ang kapatid. Nasisira, nahihirapan ang isang taong hindi mananampalataya sa Allah sa kakaisip walang solusyon. Ang puso ay nagdurusa sa walang solusyon. Nagdurusa ang puso. Totoo, marami kang kayamanan, ngunit ang puso mo, totoo nito ay nagdurusa siya. Dahil hindi niya matagpuan ang totoong hinahanap niya. Dahil ang buhay ng puso ay hinahanap niya ay pamumuhay lillah. Ang masunod niya ang Allah at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang magkaroon siya ng buhay na tunay. So dahil po dito mga kapatid ko sa pananampalataya, kapag tayo ay sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, tandisan natin kinakalimutan ng Allah, ay pahihirapan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marami pa ang epekto nito mga kapatid.
Hindi lang yan ang sisirain sa ating panlabas at buong katawan. Panloob man ito panlabas. Kapag sinabi natin, nahamon natin, halimbawa, ang mga hindi mananampalataya sa Allah na si Jesus ay Diyos, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala, hamon ito sa Allah, tutugunin ka agad ng Allah. Pahihirapan niya ang iyong isip, alisan kanya ng patnubay, papatayin niya ang iyong puso, bibigyan niya ng maraming sakit, sanhi ng kakaisip, walang resolusyon, dahil walang patnubay, lumalakas ang hormones, dumadami ang sumasapit sa ating mga katawan. Marami ang mga karamdaman tulad ng, halimbawa, wala kang solusyon, isip ka ng isip, durusa ka. Ito ngayon ang mga kinasasapitan mo. Nagkakaroon ka ngayon ng sleeping difficulty. Nahihirapan ka sa pagtulog dahil sa kakaisip mo. Nagkakaroon ka ng mga bangungot, nakaraang nakakatakot sa iyong pagtulog. Nagkakaroon ka ng sakit sa balat. Nagkakaroon ka ng mansa sa iyong balat. Nagkakaroon ka palagi ng lagnat. Nagkakaroon ka ng mga eczema, gastrointestinal, indigestion, indigestion, o ulcer, wala ka rin ganang magkakain-kain. Magkakaroon ka ng low intestine infection, colds at migraine, palpitation, chest pain, high blood pressure, kidney imbalance. Nasisira ang mga balanse ng iyong mga bato dahil sa mga hormones na dumaraming lumalabas mula sa iyong glandula, sa itaas ng iyong mga bato. Nagkakaroon ka ng respiratory disorder. Nagkakaroon ka ng short na hininga, kapos na hininga, nagkakaroon ka ng allergy, nagkakaroon ng sakit ang mga dugtong ng mga buto mo, nagkakaroon ka ng tuyong bibig, nagkakaroon ka ng tuyong lalamunan, nagkakaroon ka ng pusong atake. Weakening of the immune system, shrinkage in the brain region, feeling of guilt and lack of self-confidence, extremism, pessimism, believing that everything is going badly, difficulty in moving and stay still, constant rhythm beating, inability to concentrate or difficulty in so doing, irritability, extreme sensitivity. Ibig sabihin, ubod tayo ng sensitibo, naiirita tayo palagi. Pagkawala ng katuwiran, kawalang pag-asa sa buhay, kawalang gana sa buhay. Ang lahat po ng ito ay epektibo po ng hindi paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang lahat po nito ay pagtugon ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang hamon sa kanya, na pahirapan niya ang isang taong hindi manimpalataya sa kanya, bagamat akala niya siya ay mayaman. Hindi niya alam, ay pinapahirapan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dunya. Next na kailangan kondisyon upang tanggapin ang ating panalangin ay kinakailangan po ay number 6, halal ang ating pagkain at iniinom at isinusuot. Ito po itatalakay natin ang paksang ito pagdating natin kung bakit hindi tinutugon ng Allah ang ating mga panalangin. Pang-7 po, upang tugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating panalangin, kailangan po ay magtawba tayo sapagkat po ang masamang ginawa natin ay maaaring maging bakod dito upang hadlangan ang ating mga dua. Upang hindi tayo tugunin ng Allah, ay kailangan ugalihin nating magtawba ng matapat. Huwag kang magtawba lang nang hindi mo nalalaman ang tawba. Magpaturo ka. Brother, paano ba ang tawbatan nasuha? Paano ba ang matapat na pagtatawba? May kondisyon po ito mga kapatid. Ipaturo po ninyo. Inshallah, baka matapik din natin kung paano ang tamang paraan ng pagtatawba. Okay? So magtawba tayo bago tayo humiling sa Allah. At panghuli po ay kinakailangan po matiisin tayo ng paulit-ulit sa ating paghiling sa Allah. Sapagkat ang dua minsan po, ang pagtugon dito ng Allah ay pinagpapaliban niya ayon sa kanyang sariling karunia. So kailangan ulit-ulitin po natin ito. Huwag tayong magsawa. Ang sugo ay nagsabi sallallahu alaihi wasallam, ang bawat isa sa inyo ay tinutugon hanggat siya ay hindi nagmamadali. At nagsabi, ako ay nagduduwa, subalit ako hindi tinutugon ng Allah. Sa ganito ay iniwanan niya ang pagduduwa sa Allah. Alalahanin natin na ang duwa ay pagsamba sa Allah, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kung gagawin natin ito, ay ito isang malaking kabutihan sa atin. Tinugon man tayo ng Allah o hindi, tiyak na ito'y pagsamba. At sa ganito, ito ay nakalakip. May kalakip ito sa Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala o biyaya para sa atin. So ito po ang paghuli. Kailangan matiisin, magtiyaga. Huwag tayong magsawa. Paulit-ulit nating hilingin, magmakaawa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ano po ang mga kondisyon na gagamitin natin sa ating pagduduwa? Yung na kailangan, una ay maging masunurin sa Allah. Iwasan ang kanyang pinagbabawa. Pangalawa. Anong pangalawa? Na kailangan nating pagduduwa? Kinakailangan magduwa lamang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatlo, kahinahunan ng puso.
at makaawa tayo sa kapwa. Pang-apat po, nararapat ang dua ay nasa mabuting sitwasyon lamang, pag-iisawa. Panglima, mayroon kang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay kanyang tutugunin. Pang-anim, dapat halal ang iyong kinakain. Napasahin natin ito. Pagdating kung bakit hindi tinutugunan ang mga ating dua. Pag-pito, magtawba. Pag-walo, ay maging matiis. So inshallah, gaya ng sinabi natin, hindi po natin talaga ito matatapos ang ating paksa sa dua. Ito po ang part 1. Sa susunod po, inshallah, ang part 2 naman po. Bakit ipinagpapaliban ng Allah ang ating paghiling sa Kanya? Bakit hindi niya ito agad tinutugon ang ating panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala? At kung may oras pa tayo, kailan mainam isagawa ang dua? Yan po mga susunod natin. Mga maling nagagawa sa dua. At bakit hindi sinasagot ang dua natin? At papaano ang pamamaraan ng dua? Muli po, ay pansamantala naman pong natapos ang ating paksahin sa loob ng isang oras na ito na ating pinagsaluan. Napakaganda po ng ating pinapaksa. So inshallah, pansamantala po kaming magpapaalam. At sa susunod po ay muli po tayong magkatagpo-tagpo sa programang ito sa ganap na alaw ng alas 2 ng hapon. Dito lamang po sa 792 GBN AM Radio, Islam ang liwanag po. Kami po ay pansamantalang magpapaalam na po. Sa mga gusto magtanong po, text po kayo sa 0949-741-3928. Sige po, at kami po ay magpapaalam na po. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.